ang 211 milyon na di umano'y nasa joint account nila ng anak na si Sara Duterte. Pero nung una, itinanggi ito ng kampo ni Duterte. Kalaunan, inamin din nila. Pero bakit parang nagkakandatago sa totoong halaga? Sa kanina naman po, sa final sa amin, dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Dollars din? Kung akala mo peso lang ang pinag-uusapan, nagkakamali ka. Rojas at Trillanes parehong nagpatunay na may dollar account daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa BPI. Kapag ginigipit, biglang nagbabago ang kwento. Mula sa non-existent na account, naging a little less than 211 million pesos. Pero bakit hirap pumirma ng waiver para buksan ang mga bank accounts? Pamilya din ba mayaman? Kung akala mo sa dating Pangulo lang umiikot ang kwento, nagkakamali ka. Si Shelito Hanelet Avancenia, ang common law wife ni Duterte, may 200 milyong piso din sa kanyang mga bank account. Mga anak, Sara Paulo at Sebastian, tigdaang milyon din ang pumasok sa kanilang mga account sa loob ng maraming taon. Waiver challenge, bakit iwas? Kung wala talagang itinatago, bakit ayaw pumirma ng waiver si Duterte? Crespo, Rojas at Robredo noong kapanahunan, ang dating mga tumakbo rin bilang pagkapangulo ay pumirma lahat ng waiver para ipakita ang kanilang transparency. Pero si Duterte, tahimik. Bakit nga ba parang ang hirap ilabas ang katotohanan? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang ganda mong lalaki! Nako, yare mga babayan, Tatay Digong may limpak-limpak na kayamanan na scam niya. Yung mga nakurakot daw umano. Nako, yare, makita nyo ha, preview pa lang to mga babayan. So kayo na mag-analyze kung totoo itong paninira ba to o talagang mayroong ebidensya na talagang mag-DDN, no? Na talagang ang Duterte family ay isa ring kurakot, no? Isang katutok daw ng mga flood control na mga binabato sa Duterte. Gayon din kay Bongo. Gaano kaya ito totoo mga babayan? No? Panoorin natin mamaya yung full video. Makita nyo din si Kitty Duterte ay may mayroong ding daang milyon o ilang milyon na bag. My goodness! Gaano kaya ito mga totoo mga kababayan? So bago ang lahat, isang like naman dyan mga kumare ko, mga kumpare ko. Reaction video tayo ngayon at tayo na ang maghuhusga kung gano'n ba katotoo na ito bang si Trillanes mga babayan ay isang attack dog lang talaga ba o talagang may ebidensya siya na magpapatunay no, na si Tatay Digong ay nakakulong na sa ICC, may panibagong kaso na naman nagkakaharap at pati si BP Sara ay talagang idinidiin no, sa korupsyon. My goodness. So siyempre patapos na ng patapos ang termino ni Bongbong Marcos kasi pagka si Bongbong Marcos Jr. ay matapos na ang termino mga babayan at ay mapalit si Sara Duterte, delikado po lahat ng mga bumanat kay BP Sara at kay Tatay Digong. O di ba? Siyempre suportado itong si Trillanes ni Marcos Jr. Siyempre si Ombudsman Boying Rimulya ay talagang yan ang misyon na talagang si BP Sara ay pabagsakin at hindi makatakbo sa 2028 election. My goodness. So gano'n kaya ito totoo mga babayan, no? Napakadami daw na pera, 200 billion, maraming ari-arian, hindi lang 10 ari-arian mula sa Mindanao hanggang sa Metro Manila ay maraming mansyon itong si Tatay Digong. My goodness. Naaalala nyo mga babayan, sabi nga Tatay Digong, ni isang poste nga, ni isang kotse na hindi nga ako nakabili. Na hindi tulad ng mga iba dyan nakabili ng Mercedes-Benz. Kaso mga babayan, ito si Trillanes, natalo na sa pagka-mayor. Siyempre, meron pa rin pala siyang misyon na para ilad-halad, no? Pangalandakan sa taong bayan na ang Duterte nating hinahangaan ay meron din plunder case na kakaharapin ng mga Duterte na umubos din umano ng kaban-kaban na
na yaman sa Pilipinas. Gaano kaya ito totoo mga babayan? No? Meron ding mga BPI, di ba, noong nakaraan. May mga BPI kaso pinabulaanan ito ng mga bangko. So, siyempre, hindi pa rin tumitigil. Kapal ng makapal ang mukha ni Trillanes mga babayan. So, yun nga ay hintayin pa rin natin itong darating na kabanata, di ba? Dahil yan talaga ang ating hihintayin. Kung mapapatunayan ni Trillanes na si Tatay Digong, mga Duterte, ay dapat makasuhan ng plunder case, ay wala tayong magagawa. Pero dapat patunayan mo yung Trillanes. Ngayon, ang tingin dito namin ng mga DDS is to ay diversionary tactics para malihis ang mga issue about sa flood control na talaga naman ay ginigisa ngayon. So ngayon, sa kabila ng lahat, dapat sa ikaw, Mr. Trillanes, no, unahin mo muna yung mga trilyon-trilyon na mga issue about sa flood control, no, sinasabayan mo ng issue about sa issue na sinasabi mo na nakaw na yaman ng Duterte. My goodness. So, kaso, ito mga babayan si Trillanes ay sinusuportahan ng mga live stream media. Kaya ay kayo na humusga kung bakit pagka ganitong mga Duterte ang binabanatan, itong mga live stream media ay number 1 supporter na mga ganre, na mga aso ni Bongbong Marcos. Di ba? Ang lupit, no, mga kubare ko, mga kumpare ko. So, palagay nyo, naniniwala ba kayo, pwede ba kayo mag-comment dyan mga kumare ko, naniniwala ba kayo na ang Duterte family ay makakasuhan ng plunder? At totoo kaya itong alegasyon ni Trillanes, no, na itong si Tatay Digong Duterte ay mayroong 41 na mansion at may daang milyon, 200 million. At itong si Kitty Duterte ay talagang napakamamahalin ng bag. Mamaya panoorin natin yung full video. At ay sana magustuhan nyo itong ating vlog at ay ma-like nyo and then ma-share nyo sa mga kumare natin. So ganito mga kumare, kayo na magusga kay Trillanes. Ito ba kanyang mga pinaggagawa ay may katotohanan? Welcome po ang lahat dito. Kung kayo ay pabor kay Trillanes, sabihin nyo ay maghintay sa Tatay Digong ang Duterte na makulong itong si mga Duterte family, kasi kung plunder case to ay talagang meron tong pagkakalagyan. Pero dapat patunayan nyo. Kung ito ay hindi nyo papatunayan, ay mayayari kayo. Kayo naman mababalikan. So alam naman natin na talagang ang mission ni Trillanes mga babayan ay babagsakin ang mga Duterte, lalo si Bongo din, di ba? Number 1 senador, ay malaki po ang tinik ito sa darating na 2028, lalo si BP Sara. Dahil alam naman nila na lahat sila ay maghihimas rehas pag ang Duterte ay makabalik sa pinakamataas na kapangyarihan. So ganito mga bayan, ipi-play natin yung video, sabay-sabay tayo manood hanggang sa dulo at sana ay magustuhan nyo po ito. Itong palabas natin, itong ating video, itong ating vlog. At ay sana magkomento kayo kung ano ang palagay nyo kay Tatay Digong, isa bang mangungurakot at magnanakaw ng kaban ng bayan. Kayo na magusga sa video mapapanood nyo. Okay, play mo yan boy. Let's go! Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? So ano yan almost 200 contract nung pamilya nila, tatay at kapatid ni Bongo. Isang Hermes bag na nagkakahalaga ng milyon. Sa edad na 20, hawak na ni Kitty Duterte ang iconic na Hermes Birkin, simbolo ng kayamanan. Pero teka, ito lang ba ang kwento o may mas malalim pa? Matatandaan na ang lawyer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sinasabing nasa 30,000 to 40,000 euros daw ang ibinabayad nito buwan-buwan o rumigit kumulang 2.5 milyong piso. Nakakagulat na yaman. Ilang properties nga ba ang pagmamay-ari ng pamilyang Duterte? Ayon sa dating senador Antonio Trillanes IV, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 41 daw na properties ang nakapangalan sa pamilyang Duterte. Iba't ibang lokasyon mula Davao hanggang Maynila. Pero bakit tila tahimik si Duterte sa usaping ito?
Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Tapos, nung senador na si Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang nag-a-act as the alter ego of Duterte. Talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at kaya natin siya nakasuhan. 2.4 bilyong piso, saan galing? Hindi lang properties ang usapin, Trillanes mismo ang naglantad. May 2.4 bilyong piso daw na dumaan sa mga bank accounts ni Duterte. Pero paano ito nangyari? Sinubukan ng kampo ni Duterte na magpaliwanag, kesyo regalo daw ng mayayamang kaibigan. Pero teka, bribe ba ito? O simpleng regalo lang? Ayon sa anti-graft law, hindi basta-basta pwedeng tumanggap ng milyones ang isang public official. 211 milyon na hindi deklarado 2014 pa lang. Ayon din kay Trillanes ay hindi nadeklara ni Duterte sa kanyang salin ang 211 milyon na di umano'y nasa joint account nila ng anak na si Sara Duterte. Pero nung una, itinanggi ito ng kampo ni Duterte. Kalaunan, inamin din nila. Pero bakit parang nagkakandatago sa totoong halaga? Sa kanina naman po, sa final sa amin, dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, 2 Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Dollars din? Kung akala mo peso lang ang pinag-uusapan, nagkakamali ka. Rojas at Trillanes parehong nagpatunay na may dollar account daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa BPI. Kapag ginigipit, biglang nagbabago ang kwento. Mula sa non-existent na account, naging a little less than 211 million pesos. Pero bakit hirap pumirma ng waiver para buksan ang mga bank accounts? Pamilya din ba mayaman? Kung akala mo sa dating Pangulo lang umiikot ang kwento, nagkakamali ka. Si Shelito Hanelet Avancenia, ang common law wife ni Duterte, may 200 milyong piso din sa kanyang mga bank account. Mga anak, Sara Paulo at Sebastian, tigdaang milyon din ang pumasok sa kanilang mga account sa loob ng maraming taon. Waiver challenge, bakit iwas? Kung wala talagang itinatago, bakit ayaw pumirma ng waiver si Duterte? Grace Poe, Rojas at Robredo noong kapanahunan, ang dating mga tumakbo rin bilang pagkapangulo ay pumirma lahat ng waiver para ipakita ang kanilang transparency. Pero si Duterte, tahimik. Bakit nga ba parang ang hirap ilabas ang katotohanan? Trillanes, tip of the iceberg. Sabi ni Trillanes, ang 211 milyong piso sa BPI ay tip of the iceberg lang. May iba pang impormasyon na kanilang biniberika. Pero kung ganito kalaki ang nakita ngayon, ano pa kaya ang nasa ilalim? For some reason, talaga i-dispose na lahat yun eh. Nakita namin yung mga ganon, mga Fortuitous. dokumento. So ano yan almost 200 contracts Grabe. nung pamilya nila, tatay at kapatid ni Bongo, sa DPWH. Kaya talagang ano siya, kumbaga prima facie case siya. Sinuyod ninyo yan, isa-isa, Sen. Yes. After nung 2019, nung nakuha ko yun, may mga additional contracts pa na Right. pumasok. And- Flood control ito. And these are, kumbaga, like you mentioned, prima facie talaga siya. Nandun yung mga pangalan, nandun Pangalan. talaga yung mga kamag-anak. Oo, pirmado talaga. Grabe. Pati mga SEC document, kasi COA document. Right. So talagang, certified true copies. Tanong ng bayan, totoo bang pro-poor? Ipinagmamalaki ng dating Pangulo na siya ay para sa masa. Pero kung ganito kalaki ang nakatago niyang yaman, paano ito nipapaliwanag sa sambayanan? Si Marojas mismo ang nagtanong, Mayor Duterte, kailan ba natin malalaman ang buong katotohanan? At pangalawa, bakit ang hirap umamin kung wala ka namang itinatago? Ang huling tanong, kailan magpapakatotoo? Habang dumarami ang ebidensya, lumilinaw ang larawan. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin ang dating Pangulo. Ano nga ba ang totoo? Pero ito nga ba ang wakas o umpisa pa lamang ng mas malalim pang pagpupulgar ng katotohanan? Ito ang 1 milyong tanong, saan galing ang kayamanang ito? Ang sagot, hindi pa natin alam. Pero sa dami ng detalye at listahan ng ari-arian, tila may higanteng sikreto na pilit itinatago. Pero hanggang kailan? Bukas kaya ang katotohanan o mananatil lang itong tago sa kadiliman? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag
at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Ang mga tao ay maaaring magtago ng kayamanan, kapangyarihan at lihim sa mundong ito, ngunit sa harap ng ating Panginoon Diyos walang maitatago. Tulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Hindi maaaring mapagtakpan ng pera, posisyon o impluensya ang katotohanan sa harap ng ating Panginoon Diyos, kaibigan. Sa kwento ng pagkakabunyag ng nakatagong yaman, naalala natin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o pera sa bangko. Sa halip, sinabi ng ating Panginoon Jesus, Mateo 6 verses 19 to 20, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, na dito'y may naninirang tanga at kalawang, at dito'y may mga magnanakaw na pumapasok at nagnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ito ang paalala ng ating Panginoon Jesus, kaibigan. Ang yaman sa mundo ay panandalian lamang at madaling mawala. Ngunit ang yaman ay binabahagi sa iba, ang pusong may malasakit sa mahihirap, ang buong buhay na inuukol sa ating Panginoon Diyos. Iyan ang kayamanang hindi kinakalawang at nananatili magpakailanman. Kaya ano ang tunay na kayamanan? Kaibigan, hindi ano, pero sino ang tunay na kayamanan? Hindi ito nasusukat sa dami ng lupa o bank account, kundi sa kaugnayan natin sa ating Panginoon Jesus. Dahil ang ating Panginoon Jesus, siya ang tunay nating kayamanan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata
sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.